duha ka stance. Mao may ilang sabot. Ang first stand kaganiha, ang affirmative si Jared. Nahuman, tapos ang first stand. Now, the second round, Father John Doe will be the affirmative. Anong tema? Ang iglesia namin naman. Kapatunayan niya na ang Iglesyang Roman Catholic Church ay the true church. Founded by Christ. Then, gigibain ni, Jared. So, Father John Doe, it's your turn. Timer starts now. Nagtaka ako, sabi niya, hindi niya natindigan ang kanyang iglesia. Eto pa. Hindi ko iglesia kanina topic eh. Eto, tindigan ko ngayon. Yan ha. Sige. Eto tayo ngayon. Sa Biblia, mga kasama, Aljan, cellphone sabi. Sa Biblia, yung sinasabing iglesia ng Diyos, patutunayan ko dito, ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia ay ang pinangalan ng Katoliko. Ayan. Okay. So, dito tayo ngayon sa unang talata na ibibigay ko. Doon muna tayo sa Mateo 16:18. Kung saan sinabi ni Kristo, kago di soy holy, otiso ay Petros, kay ipitaw titi Petra, oy kadamiso, mautin iglesia. Sabi niya, igo di ko tibig ya tuwis Petros, et saberam Petra, meribig kabo iglesia miyam, et forte inferen hon verbalebont at versus yam. Hindi yun kami wave ha. Eto ngayon, sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Akin mo lang basahin yan dito sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi ganito Mateo 16:18. Yan. Okay? Ang sabi dito at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa 15, ganito yung nangyari. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sabi niya for you. Kumi. Sino ako? Sagot naman ng iba. Eto, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo, sinong sasalita? Si Kristo. Ang kaalaman mong yan ay hindi mo nakuha sa ibang tao, kundi sa aking Ama na nasa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo. Sino nagsabi nun? Si Kristo ang nagsabi nun. Pero yung kanyang iglesia kasi, dumaan na matinding persecution. Kaya ang sabi niya sa Mateo 21:43, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo. Sinong inyo? Jerusalem. At ililipat sa mga bansang nagkakabunga. Ililipat daw sa bansang nagkakabunga. Ano naman ito ngayon? Ngayon, nailipat nga ang iglesia. Kung saan-saan nga napunta Kaya nga sa Gawa 9:31, ang sabi doon sa Girego, Hemenon Ecclesia Catholes, tes Judayas, kay Galalias, kay Samarias, eken eremen, oikodomini. Ang iglesia throughout all. The church throughout all. Ano sa Grego yon? Hemenon Ecclesia Catholes. Ano naman doon? Hemenon Ecclesia Kataholos. Iglesia Katolika pala yun. Ngayon, nakarating sa Antioquia ang iglesia.
At ang sabi sa Antioquia ganito, sa Antioquia, nagkaroon sila ng mga bishop doon. First bishop of Antioch is the Apostle Peter. Saan nababasa? Sa referensya. Kasi ang ating tema is Biblia at referensya. Kaya kung ano ang mababasa sa Biblia ko babasahin. Kung ano mababasa sa referensya ko babasahin. Hindi yung mababasa sa referensya sa Biblia mo babasahin. Mali. Kaya nga Biblia at referensya eh. Kasi ang mabasa sa referensya yun. Ang sa Biblia naman yun. Pero connected lang yun. Bakit? Sabi sa Gawa 20:28, may obispo ang iglesia ng Diyos. Tama. Kaya sa Antioquia, may obispo sila doon. At ang unang obispo sa Antioquia, si Apostle Peter. The second, si Evodius. And the third, si Bishop Ignatius. Ito namang Bishop Ignatius of Antioch ang nagbigay ng liham sa mga Kristiyano sa Smyrna kung saan sinabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. So where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. At simula noon, ang Iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika. At yan ay binasa naman ni Ramil Parba sa kanilang debate ni Father Darwin doon sa Loon, Bohol, kung saan binasa ni Ramil Parba. Ito. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Yung mga tao nagsigawan na. Nangibabaw ang boses ni Brother Alan Javier nun. Ganon. Bakit? Anong binasa ni Ramil Parba? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Yan. Ngayon, pagdating sa Antioquia, nakarating din siya sa Roma. Tingnan nyo, pagdating sa Roma, asa ng ating exact location? Yung mismong Vatican. Dahil doon nakahimlay ang bangkay ni Apostol Pedro. At take note, sa isang iglesia kapag namatay ang mga ngaral, ililibing yan ng kanilang membro. Katunayan, nung namatay si Ellen G. White, nilibing siya ng mga SDA. Nung namatay si Joseph Smith, nilibing siya ng mga Mormons. Nung namatay si Eli Soriano, nilibing siya ng alangan na mag-ibang relihiyon. Nilibing siya ng kanilang iglesia. Kaya, nung namatay ang mga apostol, maglilibing sa kanila. Natural yung kanilang mga nagmamahal na membro. Ngayon, i-search ninyo saan nakahimlay ang mga bangkay ng mga apostol, maliban kay Apostol Judas Iscariote. Lahat ng apostol nakalibing sa loob ng bahang Katoliko. Walang ni isang apostol ang nakalibing sa iglesia ng iba, lalo kinaaliban niya. Sa iglesia Katolika lang nakalibing yun. At noong taong 382, merong Pope kay St. Jerome na i-translate ang Bible. At ang Catholic Church ang nakapag-compile ng Biblia. Nasaan ang iglesia nila nung panahong ginawang isang libro ang Biblia? Wala pa sila doon. Bakit? Tayo ang true church founded by Jesus Christ. Ito ang mga ebidensyang hawak natin. Ha? Ito. Kasi, mahilig akong mag-research nung ako'y Sabadista pa. Tandaan niyo ako ay dating evangelist ng Seventh-day Adventist. At ngayon nasa Katoliko na ako. Bakit? Hindi ko maiwasan ang katotohanan ng ibinalalabas ng ating mga referensya. Kunwari, the Philippines, a unique nation. Zaide, with Dr. Gregorio Zaide, page 123. The greatest legacy of Spain.
to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus. Oh, Gregorius ID yun. Next, isa pang mga ebidensya pang hawak natin. Sa mga encyclopedia naman, for example, ating kukunin itong sinasabi dito sa isang Young's Literal Translation. Ito mo tayo sa ano muna? The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281. Anong sabi dito? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sabi ni Eli Soriano, tinanong siya ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Ang sagot ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang mga nagtayo ng iglesyang yan kasi hindi pa ako taon yan 2,000 years ago. Nagsimula pala Iglesia Katolika 2,000 years ago. Anong sabi ng referensya? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. This church may be described as the society that Jesus founded. Si Kristo ang founder. Sabi nga ni Father Darwin doon sa debate ni Ramel Parba, isa lang ang dahilan kung bakit naging tunay ang Iglesia Katolika sapagkat ito ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Wala namang ibang founder yan eh. Ito, Young's Literal Translation. Young's Student Learning Encyclopedia. Ano sabi dito? For the first 1,000 years. May binabasa ako, hindi yung quotation na. Xerox yan mismo sa naturang encyclopedia. For the first 1,000 years, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Ngayon, meron bang Katoliko sa Biblia? Meron. Sabi nga sa Greek manuscript, sa Gawa 9:31, Hemenon Ecclesia Catholis, tes Judaias kay Galalias kay Samarias eken eremen oikodomini. So meron nga talagang Iglesia Katolika. At yung Iglesia Katolika na ba yan? Yan ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang sagot, yes. Bakit? Sabi sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, from Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. The day of Pentecost, more specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Pero sabi nila, bakit may Roma sa pangalan? Bakit may Roma? Dahil ayon sa Discourses of the Apostles' Creed, nilagyan ng Roma ang pangalan noong 1870 dahil ang sentro na ng Kristyanismo ay ang Roma. Kaya nilagyan na ng Roma sa 1870 nilagyan. Anong nilagay? Pangalan na Roma. Doon ba nagsimula? No. Bakit? 1521, napasok ng Kristyanismo ang Pilipinas. At ang kanilang pangalan ng panahong yon, Iglesia Katolika. In 1870, naging Iglesia Katolika Apostolika Romana,
pero the same pa rin yun. Kaya nga sabi sa The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist, and she, yung church na, tatag ni Kristo, and she became the Roman Catholic Church. Thank you, yun lang. Okay. Salamat, Brad Jando. Now, let's go to the interpolation. 10 minutes interpolation. Father Jared, are you ready? Cross-examination, ano ba? Yeah. Tanungan ito. Ngayon, Okay. Timer starts now. ngayon, sabi mo kanina, sa Greek word ng Catholic is kataholos. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes. Kahit mga ministro ng INC, inaamin din yan na ang Catholic sa Greek, pwede kataholos, pwede Catholis, pwede Katolike, ano pa? Catholicos, pero the same lang ang meaning nun. Church throughout all o universal. Next question. Okay. Ngayon, kung ang Greek ng Catholic ay kataholos, tinatanggap mo ba na yung kataholos ay tunay na iglesia? Yes or no? Yes, tinatanggap ko na yung kataholos na yan, na iglesia ng Diyos, ay ang true church na iglesia katolika. Nothing more, nothing less. Okay, nothing more, nothing less, ano? Sige. Ngayon, yung nasa 20-28 ng gawa, tunay na iglesia ba ito? Oo, hindi. Oo o hindi, categorical. Yes, tunay na iglesia yon. Nasa presentation ko yan kanina. Ng iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika ng 3rd Bishop of the Church of God in Antioch. Next question. Okay. Ngayon, kung ang sabi mo, ang tunay na iglesia, kataholos, tunay na iglesia rin yung 20-28 ng gawa, tanong ko sa iyo sa Greek, ano ang nakalagay sa Acts 28 verse 20? Ecclesian kataholos o Ecclesian toteo? Ang nakalagay doon, Ecclesia Toteo. Yun. At yung Ecclesia Toteo na yon, ang pinangalan ng Iglesia Katolika, move on na. Next question. Okay, ngayon, kung ang Iglesia ng Diyos ay ipinangalan ng Iglesia Katolika, may mababasa ka ba sa Biblia na itinuro ni Kristo na ang ipangalan nyo sa Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika? Letra por letra. Meron o wala? Sagot. Meron. Ayun. Meron akong mababasang Catholic Church sa Biblia na si Objection, Christ. moderator. Objection. Pwede pa, nag-continue pa. Oh. Meron akong mababasang Catholic Church sa Biblia na si Kristo pang nagsalita. Mababasa sa Biblia. Yon. Next question. Ang tanong ko sa kanya, moderator, meron bang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo sa mga apostol, ang ipangalan nyo sa Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika? Meron ba o wala? Sagot. Wala kang mababasa. Yang tanong mo na yan. Pero sa Mateo 18, sabi ni Kristo, anuman ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At ang iglesia sa lupa, ipinahintulot nila ng iglesia, pangalan ng Iglesia Katolika. Kaya ang Iglesia Katolika, nasa Biblia. Next question. Okay, next question. Ngayon, sabi mo kanina, walang mababasa. Ibig sabihin, tinatanggap mo na nagsasalita ka ng hindi nababasa sa Biblia? Yes or no? No. Kasi ang tanong mo kasi, letra por letra. Ang sa akin kasi implied. Narito na nga, hawak-hawak ko ang Biblia. Gusto mo basahin ko sa madla? Moderator, basahin mo na sinabi ni Kristo, aba, ikaw Pedro, ipangalan mo sa Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika. Yun ang tinahanap ko sa'yo, sagutin mo. Jando, membro ka pa naman din ng E4, sabi mo. Okay, moderator's time. Ang tanong niya, sabi niya, dapat sasagutin mo. Sige. Sinagot ko na kanina, moderator, na yung hinahanap niyang letra por letra, wala yun. Kaya nga sabi ko sa Matthew 18:18, sabi ni Kristo, anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit.
Kaya nga ipinahintulot ng iglesia sa lupa na tawaging Iglesia Katolika ang iglesyang tatag ni Kristo. Kaya nga, mababasa sa Biblia ang Iglesia Katolika na tumutukoy sa tatag ni Kristo. Gusto mo bang basahin ko sa madla o takot ka lang? Basahin mo na sinabi ni Kristo o kay Pedro, ipangalan mo sa iglesia ay Objection, moderator. Iglesia Katolika. Yan ang pinababasa ko sa iyo. Ba't ka naman iiwas? Objection, Kala ko moderator. miyembro ka ng EPOR. Objection, moderator. May objection. Sige. Kanina ko pa sinabi sa kanya eh. Ngayong letra po ang hinahanap niya, wala yung. Kaya nga nagbigay ako ng implied. Implied! Sabi ni Soriano kasi, huwag kayong ganyan kung magbasa ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng mabasa letra per letra babasahin mo. Objection, Okay, moderator. moderator's time. Kaya, Sinagot ka na Oh. na hindi mababasa litra por litra. Ayun, salamat. Imply. sige, next question. Ngayon, moderator, mag-o-object ako. Wala Okay, naman ano ba yung sa objection? tema natin si Eli Soriano. Ba't mo isasali yun? At Moderator's unang-una, time. hindi naman ako kaanib sa iglesia na ang puno ay tao. Okay, next question. Next question na. Next question, ito na. Pambihira ka naman, no? Ito, next question ko. Sabi mo kanina, lahat ng apostol ay nakalibing sa Catholic Church, maging si Apostol Paul. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, tinatanggap ko yon. Lahat ng mga nanonood ngayon, i-research nyo kung saan ang remains ng mga apostol. Saan sila nakalibing. Lahat ng ibibigay ng sagot sa inyo sa cellphone nyo, galing sa Iglesia Katolika. Ngayon, sabi mo kanina, i-search sa Google. Tanong ko sa'yo, sino ang mas matalino sa inyo ni Isaias? Sa 34:16 ng Isaias, ang sabi ni Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At sabi mo naman, saliksikin ninyo sa Google. Tanong ko sa'yo, sinong mas matalino sa inyo ni Isaias? Ikaw o si Isaias? Categorical, moderator. Objection, moderator. What is your objection? Ginamit niya, ang tawag doon is, fallacy of false dilemma. Ang Isaias 34:16, hindi yan Biblia. Yan ay referring sa book of animals o book of living creatures. Moderator. Moderator's time. Objector, moderator. Moderator's time. Nag-qualify sa yung objection. Sige. Ang So, object... no. Sige. Let me explain. Nag-qualify siya sa yung nag-qualify sa kanyang objection. So, your objection is not granted because that is referring to the book of the animals. Okay. Ang tanong ko lang naman sa kanya, categorical eh. Categorical ang tanong ko sa kanya, moderator. Sino ang mas matalino sa kanila ni Isaias? Ikaw o si Isaias? Mamili Moderator's ka lang time. doon. Moderator's Yan, time. huwag kang maipit. It is already commented by the moderator that the book of Isaiah that you quoted is not referring to the Bible. That is referring to the book of the animal. So you are quoting the book of Isaiah which is not related to the theme. Next question. Sige. Ngayon, sabi mo kanina, pati si Apostol Paul nakalibing sa Iglesia Katolika. Tanong ko sa'yo, meron ka bang DNA test? O DNA example moderator's na time, nagpapatunay moderator's time. na yung nakalibing sa Roma at sa Vaticano ay si Moderator's time, Apostol moderator's Pablo. Meron o wala? Moderator's time. The question is not necessary. So change your question. Moderator. Message Change kayo, your question, moderator. please. Change your question. Okay. Ngayon, sabi mo kanina sa 16:18 ng Mateo, si Kristo ang nagsasalita. Tinatanggap mo ba ito? Yes. Okay. Sabi niya kasi, swerte ka, Simon, kasi yung kaalaman na natanggap mo ay hindi galing sa ibang tao, kundi galing sa aking Ama na nasa langit. Kaya't sinasabi ko sa iyo. Ayun, si Kristo nagsalita nun, hindi naman yung Ama. Okay. Ngayon, sabi sa 12:49 ng Juan, lahat ng aking sasalitain. Ano yung ibig sabihin ng sasalitain? Future progressive o past tense? The question is not related to the issue. Change your question. Moderator, nakakapansin na ako dito. Huwag mo bibitangan ng moderator. Hindi. Hindi. Next question, next question. Sige, next question. Okay, ngayon.
Sige, eto moderator. Sunod kong tanong. Sabi mo kanina, tayo ang true church na founded by Jesus Christ. Tama? Tanong Yes. ko sa'yo. Tanong ko sa'yo, yung pinamumunuan na naman ni Kristo sa 1:18 ng Kolosas, Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Diyos o Iglesia Katolika Apostolika Romana? Objection, moderator. Objection na Objection? naman? Fallacy of false dilemma yon. Kasi kaganina sa aking presentation kanina, moderator, aking sinabi ng Iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika. Wala akong sinabi na iba ang Iglesia ng Diyos at iba ang Iglesia Katolika. Kaya fallacy of false dilemma yon. Ngayon, sunod. Time na ba? Sige. Time is up. Salamat sa interpolation. And then negative. Brother Jaren, for your 15 minutes negative presentation. Ngayon, mga kapatid, nakita natin pinagsasasabi ni John Doe. Nako, dilema tayo niyan. Si Pri. Unang-una, sabi niya, yung bangkay daw ni Pedro, nakalibing daw sa Vatican. Wala naman ako pakialam dun eh. Dahil ang katangian o ang ikaliligtas natin, yung turo, hindi yung nakalibing. Gagawin mo pa akong suporterero, pambihira ka naman, oh. Basahin natin ulit sa 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niyang turo. At wala anumang turo si Kristo. O pag namatayan, sa amin mo ilibing. Wala naman turo si Kristo nung pambihira ka naman, dinadamay mo dito. Dinadagdagan yung nasa Biblia eh. Samantala nga sabi dun sa 4:6 ng unang Korinto, kailangan matuto, wag higit sa mga bagay na nasusulat. Samantalang si John Doe, higit ng higit sa mga bagay na nasusulat. Kung ano-ano pinagsasasabi eh. Ang dami eh. O ngayon, kataholos. Tinanong ko siya dun sa 20:28 ng gawa, kataholos ba o Ecclesian Toteo? Ecclesian Toteo. Ngayon, ang tunay daw, kataholos. Ano ba talaga dyan do? Ang tanong ko sa'yo, oo, hindi, humihigit ka. Ba talagang kalaban ni Kristo itong taong ito? Bakit? Basahin natin ang 5:37 ng Mateo. Datapot ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi. Si John Doe, higit, sumasayaw pa. Saka ba naman nakakita niya? Di ba tayo sumasayaw? Ginawa mo naman dance floor ito. Moderator, ano ba yan? Pambihira, sumasayaw na. Ngayon, ano ba yung nasa 20:28? Ngayon, sinabi niya, ano mang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulutan sa langit. Ang kausap doon, Iglesia ng Diyos, hoy. Hindi Iglesia Katolika, Apostolika Romana. At kung sasabihin mo, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, umiral na noon, tamang-tama lang yung sinasabi ni Apostol Juan, na ano? Basahin natin ang unang 1:2:18. Mumuntikong mga anak, itong huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. At kahit ngayon na, sabi ng mga apostol, buhay pa mga apostol, iral na kami noon, existed na kami noon. Patunay lang yun na Antikristo kayo dahil yun ang sinasabi ni Apostol Juan. Ngayon, kanino niya narinig yun? Kay Kristo. Dahil lahat ng sinusulat ng mga apostol, galing kay Kristo yun. Galing sa Panginoon yun. Hindi galing kay John Doe. 14:37 ulit ng unang Korinto. Alalahanin ninyong mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya walang natindigan si John Doe dun sa pinagsasasabi niya eh. Kaya Iglesia Encyclopedia ang dapat tawag dito, hindi Iglesia Apostolica Romana eh. Dahil una-una, wala namang mabasa. At holos, ang ibig sabihin nun, sa kabuuan. Ano ka John Doe? Tanong, aling kabuuan yung sinasabi dun sa gawa? Kabuuan ng iglesyang nasa Corinto, sa Sumaira, holos. 1:1 hanggang 2. Andito ha. Basahin natin. Iba naman yung nilagay mo. Basahin mo. Wait lang mga kapatid. Iba yung nailagay eh. Ito pala, the secret of rosary. Ang nakalagay... Objection, moderator. Nag-object, moderator. What is your objection? Ang topic natin is church, hindi rosary.
Moderator, part yun ng doktrina ng church nila. Therefore, kasama yon dun sa church nila. Nakapaloob yun. Ano ka ba naman dyan do? A moderator's time. Moderator's time. Nagbibigay lang siya ng example kung ano ang true church. So, Ako na ang true church ngayon. ano yung ginamit niya ng referensya. So, your objection is not granted. Proceed to the reference to prove your negative side. Ano ka ngayon dyan do? Babasahin natin the Sacred of Rosary, page 18. Nakalagay, but it was only in the year 1214 that the Holy Mother Church received the Rosary. Matagal nang wala si Kristo nito. Ngayon sasabihin niya, aba, ang sabi eka ni Kristo, ano maipahintulot niyo sa lupa, pahintul sa langit. Di naman kayo kausap nun, ano? Ba't mo na sasabihin, ilalagay mo sarili mo doon? Ang kausap doon, yung mga alagad. Alagad ka ba? Paano kung magiging alagad eh? Alagad, miyembro ka ng EPOR eh, sabi mo eh. O ngayon, ito ba ang paniniwalaan nating doktrina, mga kapatid? Ni hindi mabasa sa Biblia, ngayon babasahin niya sa sa Latin. Aba, hindi naman ang Biblia translated in Latin. Basahin mo yan sa Greek and Hebrew at Aramaic. Maniniwala na ako sa'yo. Wala siyang mababasa nun. Dahil etong si Jando, nung pagpasok ko sa punto por punto, minumute ako. Nang-mute siya ng mute. Babasahin niya daw, babasahin niya daw sa Moderator's Biblia. time. Sige. Huwag niyong isali yan. Sige. Iba yan. Okay, sige. Ngayon, babasahin niya sa Latin. Wala, ang mababasa mo doon, rosarium. Hindi naman rosario. Kaya, mali pa rin yung translation na yon. Dahil ang supportive translation ng Biblia ay Greek, Aramaic, at Hebrew. Ngayon, pag may nabasa ka sa Greek, may nabasa ka sa Hebrew, na sinabi ni Kristo, o ikaw Pedro at mga apostol, mag-rosaryo kayo. Talo na ako. Pero pag wala kang nabasa, talo ka na, tapos ng diskusyon, uuwi na kami. Moderator, ayan lang ang tindig ko. Salamat. Okay. Salamat, Brother Jared. So, for the interpolation, 10 minutes interpolation. Timer starts now. Sangayon ka ba na ang tema ko ngayon titindigan ko sa Biblia at referensya? Yes or no? Yes, dahil yan ang usapan natin. Hindi naman ayon sa EPOR gaya ng ginawa mo kanina. Next question. Babasahin ko sa John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, under their only universal head and shepherd. Ayon sa binasa ko, Catholic Church o hindi Catholic Church? Mali ang translation. Objection, Ay, moderator. Catholic Church. Objection, Basahin moderator. ko sa Greek, maniniwala na ako. Objection, What moderator. is your objection? Hindi ko tanong kung tamang salin ba ito o mali. Ang tanong ko sa kanya, ang nabasa ko ba sa Biblia Catholic Church o hindi Catholic Church? Nabasa. Moderator's time. The objection is granted. So, you have to answer the question. Okay. Nabasa mo Catholic Church dahil salin nyo yan eh. Basahin natin si ibang salin kung Catholic Church. Itong bang si Richard Baxter ba ay Katoliko o Puritan missionary? Aba, hindi Katoliko yan. Hindi Katoliko. Hindi. So inaamin mo ang salin na ito hindi salin ng Katoliko. Hindi. Ngayon. Pero, Ayon dito. Ito, moderator, May objection ko, qualification moderator. pa. Yeah, may qualification. Ito, objection ko. Basahin natin sa objection. Sumasayaw, moderator. Talagang miyembro ng EPOR ito. Huwag kang Ayoko sasayaw. na. Huwag kang sasayaw. Okay. Naapektuhan ka. Hindi. Kasi wala sa tema natin yung pagsayaw. Okay. Nakalagay, Bible, hindi dancing. Wala ka na naman sa tema. Okay, moderators, continue your question. Tinatanggap mo ba na ang nabasa ko sa John chapter 10 verse 16 ay Catholic Church o tutol ka na yan ang nabasa ko? Tutol ako dyan. Bakit? Basahin natin sa ibang salin.
Ayan ang request ko, moderator. Ayan. At huwag kang sasayaw. Next question. Tutol ka na nabasa ko sa John 10:16 dito ang Catholic Church. Kung hindi Catholic Church ang nabasa ko sa John 10:16 sa translation na ito, ano? Babasahin natin. Objection, moderator. Huwag is your siyang objection? kumuha ng ibang salin kasi nandito yung tanong ko eh. Ha? Sige, ano tanong mo? Makinig ka mabuti ha. Tanong mo. Ito, ulitin ko. Ayon dito sa salin na binasa ko, Catholic Church bang narinig mo? O tutol ka na Catholic Church ang nabasa ko sa salin na ito? Tutol ako dyan. Basahin natin sa ibang salin. Yan ang sagot ko. Wala bang bago? Next question. Kung hindi Catholic Church ang mababasa sa salin na ito ng Biblia, ano? Babasahin ko. Ano? Babasahin ko. Dito. Dito. Eh, pa ito, tatanong ko sa iyo. Eh, pambihira ka naman. Ito gamit ko. Objection, moderator! Objection! Moderator. Ang Objection! usapan natin, ayon sa Biblia at referensya, hindi ayon sa Biblia ni Jando. Bihira ka naman. Objection, yun. moderator. What is your objection? Ang tanong ko dito, huwag siyang tumalon sa iba. Eto, tanong ko eh. Ito, moderator, babasa rin ako dito. Hindi, Babasahin ito ang natin. tanong ko. Sagutin mo na Sige, sagutin bago ko. ka bumasa. Hindi ako approve yan dahil maling salin Hindi, yan eh. ano Maling salin nakalagay? yan. Walang nakalagay. na Objection! O, sige. Moderator's time. Sagutin mo muna. Pagkatapos, magko-qualify ka. Pwede ka magbasa sa inyong qualification. Sumasayaw na naman, moderator. Sige, sagutin mo ang tanong niya. O, sige, ano tanong? Ulitin ko ang tanong. Ah. Kung hindi Catholic Church ang nabasa ko rito, ano? Ano? O, babasahin natin dito. Eh, Dito ba? nakalagay? Dito? Eh, ayoko dyan. Gusto ko dito eh. Ipit ka? Sagutin mo na. Ito, Sagutin mo. malamang Catholic Church sa salin na yan. Oh. Ayan ang sagot ko. Okay. Sa salin na yan. Okay. Qualify. Next question. Okay, next question. Dahil inaamin mo na Catholic Church ang nabasa ko rito, Biblia ba ito o comics? Biblia yan, kaso hindi supportive. Ito, moderator, sasagot ako. Okay, Sasagot ako, please moderator. behave sa. Hilom sa ta. Sige. Sasagot ako. Kung dyan sa salin na yan, konsideradong Biblia pero mali ang salin yan. Bakit? Dahil kung babasahin natin sa ibang salin and also in King James Version ang nakalagay, wala namang Catholic Church dyan. O ngayon, babasahin natin sa Tagalog kung anong nakalagay, kung meron bang Iglesia Katolika Apostolika Roma, babasa ko. At meron akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. At sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Tanong, anong kawan yon? Sabi sa 20:28 ng gawa, Iglesia sa Diyos o Ecclesian Toteo. Wala kang nabasa. Next question. Holy Bible, 1611 King James Version. Tamang salin ba ito o mali? Ano ba yan? Patingin nga. 16 edition. Moderator. Malamang doktor-doktora na naman ang mangyayari. Not comments. Nagtatanong. Ano tanongin ako? Moderator, sumasayaw, moderator. Moderator's time. Tanong niya, tama bang salin ito? So, dapat yung sagutin mo na din qualify. Ano ulit ang tanong niya? Ulitin mo ang tanong mo. Etong 1611 King James Version. Tamang salin ba ito o mali? Ito kailangan muna nating pag-aralan yan. Objection, Kailangan muna nating moderator! pag-aralan yan. Objection, moderator! Dyan. What is your objection? Ang tanong ko kategorikal. Sumasagot ako Naiipit categorically. na kasi, kaya hindi sumasagot. Okay, moderator's time. Sagot ka muna. Sasagot ako. Pagkatapos, qualify. Sige, ano ulit tanong niya? Tamang salin ba ito
o maling salin? Hindi ko pa naman napapag-aralan yan. Di pag-aralan natin. Sagutin mo! Hindi ko pa nga napag-aaralan. Eh. Categorical yun! Tanong, moderator, objection. Moderator's Objection, time. moderator. Huwag mo sa aking itatanong yung hindi ko pinag-aralan. Sang-ayon ka ba na ang binasa mo kanina, King James Version, yes or no? Sang-ayon ako dahil yun ang binasa ko, pero hindi yan. Mag-stick ka dun sa binasa ko. O, tinan mo, moderator. Sayaw ng sayaw, moderator. Di ba, Tito? Next Di question. sayawan. Next question. Sang-ayon ka bang King James Version ito, yes or no? Sang-ayon ako, pero iba yan sa King James Version na binasa ko. Ah. Ngayon, dun ka mag-stick sa binasa ko. Hindi dyan sa kung Ano yung anong binasa dala mo kanina? O, basahin natin. Ano yan? King James Version. Ayan, nakalagay. And other sheep I have which are not of this fold. So, what is the fold? Anong klaseng kawan? Yung tinutukoy sa Justisa is na one. Yung kawan na yun sa 2028 ng gawa, Iglesia ng Diyos yun dyan. Moderator's time ba dyan do? Babasahin niya. Bago Ikaw ka magbasa, matapos. moderator. Hindi ka magbasa. Nakibasa mo doon yung John chapter 10 verse 16. Ako magbasa. Kaya pakiilaw lang na, saglit. Anong ano yan? Wait lang, babasahin ko rin sa salin ko. 16, 11. Ito, inaano ko pa yung salin ko. Verse 10. 10 verse 16. Ito yata itong 16 dito eh. Ito pala. Dito na. Another sheep I have which are not of this fold. Them also I must. They shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Tanong, tamang salin ba o mali? Tama. Oh! Ayon yan. Ito dahil sang-ayon yan, dito sa salin rin na katulad ng sa kanya. Dahil walang Catholic Church na nakalagay dyan. Sang-ayon ka ba na mababasa ko sa King James Version? Version. 1 John chapter 4. Basahin ko Ang Catholic faith dito sa 16:11. Yes or no? First John, ano babasahin ko rin dito dyan to? First Basahin mo John, sige. Chapter 4 dito sa 16:11. For ano? Kung mababasa dito ang Catholic faith, tatanggapin mo o hindi? Ito, dito lagay mo rin dito dyan. Moderator's time. Sige. Babasahin mo na. Dito. Kanay. Chapter 4 verse. Ito. Kanay. Unang linya. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Moderator, basahin rin natin sa sa salin ko rin. So nabasa ko na, ano ang tanong? Tanong, sang-ayon ka ba na mababasa ko sa 1611 King James Version ang Catholic faith? Yes or no? No. Bakit? Basahin rin natin dito at sasang-ayon ako. At ngayon mismo, Objection! aanib na ako sa Let inyo. them finish, magka-qualify pa. Qualify your no. Moderator, ang tanong ko, moderator. Sinagot na niya, no. Qualify sige, your no. no. Sige. Ngayon, Qualify your no. babasahin. Pares tayo ng salin. Dito. Sige, First John 4. Ako ang babasa. Ito Ay, confirm, moderator. Itong akin, Hindi. Huwag kang- pambira ka naman, Oo. Sige. Moderator, pag-confirm kung... Nag-object pa. Sige, Oo. sige. Sige. Pag-confirm ko, moderator, kung doktor ba ito? Parehas kami ng edition, Brad. O parehan kami. Ito Hindi. Basahin natin. Moderator. 1611. Moderator, doktor ba ito, moderator? 1611 of King James Version. Moderator's time. Si magtatanong ako. Ito ba 1611 at ito ba 1611? Ito, moderator. 1611. Ayan, 1611. 1611. Wala namang nakalagay na Catholic dyan. Dinoktor mo yan. Nako. Ano ka So, na? parehong 1611. Pareha 1611. So, next question kay parehong 1611. Para kang Sige. Wendell Next question. Part. Nasaan ang dokumento mo na doktor yan? Ito. Ang dokumento ko na doktor yan,
Eto mismo, yung hawak mo. Ayun na, Dahil ito objection moderator. na hawak ko. Objection mga moderator. kababayan. Basahin nyo, mga kababayan. Objection. Basahin nyo, mga kababayan. Walang nakalagay na Catholic. Time is up. Time is up. Time Ang is up. tanong ko, moderator, nasaan ang referensya niya? Okay, natapos na. Time na. Nasaan ang referensya niya na ang 1611 King James Version ay dinoktor? Eto, moderator, sasagot ako sige, Yang bigyan hawak natin. mo yung dinoktor. Objection. Yang hawak mo Hindi. mismo. Dahil itong original 1611, wala Objection. namang nakalagay na Catholic Church. Objection, Ano objection. Objection. Moderator, Iniiba mo. objection ako. Sige, mag-object. Oh. Nag-conclude siya na dinoktor. So, para tanggapin ng lahat ng mga nanonood na dinoktor nga ang 1611 King James Version, maglabas ka ng referensya na dinoktor nga ang 1611 King James Sige. Version. Pag naipakita ko ba, talo ka na tapos ng diskusyon. Sige, sige. Pag hindi mo na ipagkita, talo ka. O talo na ako. Sige, moderator. Pirmahan mo, moderator.